Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Si Franz Castro nyo nagwawala. Galit na galit ang lola nyo. Dahil tinawag daw siyang komunista. Anyway, tama, pakita ko sa inyo yung balik. Galit na galit talaga siya. Ay, gigil talaga. Sabi niya, Castro chides DepEd's alleged drive linking ACT party list with CPP NPA. Ay, papasahin. Ang hilig nila sa ganyan, no? Yung mga kalokohan nilang. Anyway, so basahin natin yung buong article. Kasi dito natin makikita kung ba't gigil na gigil. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has accused a Department of Education official of lying after he supposedly linked her party list, her organization, and a former lawmaker to communist rebels. Ate, matagal na kayong booking. In a statement on Friday, Castro said DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo had used a meeting with Quezon City's school superintendent to allegedly disseminate falsehoods. Just yesterday, sabi ni Franz Castro, DepEd used the management committee meeting of school division superintendents held in Quezon City to again spread lies about ACT Philippines, ACT Teachers Party List, and even former Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Is this where the humongous confidential funds of the DepEd go? To surveil, profile, and harass teachers who are the backbone of the education sector? Magtatago ka ngayon sa likuran ng mga honest to goodness na mga guro. Ganyan ano yun, dyan mahusay itong mga NDF members tsaka mga leaders nila. Babatikos sila ng babatikos. Tapos kapag sinita mo sa pagiging miyembro nila ng CPP, NPA, ND, magtatago sila sa likod ng mga sectors na ginagamit nila panangga laban sa mga batik. Kinall out ang ACT Teachers Party List. Kinall out yung grupo nila. Grupo lang naman nila, nakasama sa CPP, NPA, NDF. Tapos ang sasabihin, hinaharas na lahat ng teachers sa Pilipinas. Teachers agad? Hindi ba pwedeng kayo lang? Nandadamay pa eh. Hindi ba pwedeng kayo lang ang binabatikos, Franz Castro? Ganon. Ganyan sila, guys. Nagtago agad sa likod ng mga teachers. In an earlier press briefing, Castro narrated that school officials were reportedly bewildered as to why the topic on communism was discussed in the meeting. O bakit? Masama ba? Masama bang pag-usapan ng komunismo? Akala ko ba? Academic freedom. Why not pag-usapan ng communism sa Pilipinas? Academic freedom nga eh. Tapos sabi, she said Education Undersecretary Rev C. Escobedo was supposed to speak, so dapat daw yung USEC ang magsasalita. But instead, he passed on the task to an official of NTF-ELCAC. Madiskarte to si si USEC ha. USEC, madiskarte ka. So yung oras niya, so dapat ang magsasalita doon sa meeting. Pero yung oras niya na yon, binigay niya sa NTF-ELCAC. Ang galing! Ang galing! Ganon kahusay. Kaya mas epektibo ngayon malalabanan ang communist insurgency. Recruitment inside schools. Bakit nga hindi isama sa mga history books yan? Ako naisip ko lang naman. Bakit nga hindi isama sa history book yung masalimuot nating history with the communist insurgency? Yung totoong kwento hindi yung romanticized version ng CPP, NPA, NDF. Hindi yon. Yung totoong history ng CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Bakit nga kaya hindi tinuturo yun? Kung paano nag-start, kailangan isama sa history ng Pilipinas yan. Kung paano nag-start yung communist insurgency. Yung totoong kwento hindi yung imbe-imbento lang ng mga komunista. Yung totoong kwento. Nagtaka yung mga principal nung tawagin na si Yusek Rev C. Escobedo ay ang pinagsalita niya ay miyembro ng NTF-ELCAC. At isang witness daw from UP yung pinagsalita niya na tungkol sa mga rebel returnees. Kaugnay na naman doon sa mga red tagging. parang medyo ang labo magsalita ni Franz Castro dito. Medyo, wait. Nagtaka yung mga principal nung tawagin ni Yusek si NTF-ELCAC at isang witness from UP. Sila yung pinagsalita niya. Yan. Tama ka, hindi. Ang labo kasi. Itong si Yusek Rev C. Escobedo na to, wala na ba itong magawa? Wala na ba magawa, Yusek? Alam ko ay ito naman ay utos. Alam ko ay ito naman ay utos yan ng nakatataas sa kanila. Pero wala na ba kayong ibang pwedeng gawin para makatulong doon sa problema natin sa edukasyon? Dahil nasa learning crisis pa tayo. And yet ang pinagkakabalahan nyo ay red tagging.
Castro's office sent reporters photos showing DepEd making a presentation about Castro and Ocampo allegedly kidnapping Lumad minors in reference to the abduction cases filed against the two activists in 2018. Kaya pala. Ito yun, no? Pinakita daw tong picture na to. Yan silang dalawa ni Sator Ocampo. Kaya pala galit na galit ang lola mo. Kaya pala galit na galit ang lola mo. Pinakita raw tong dalawang picture na to, silang dalawa ni Sator Ocampo. Kaya pala galit na galit. Another photo showed Castro and Ocampo's mugshots including the words recruitment among teachers. For Castro, the DepEd presentation seemed to indicate that ACT is supposedly part of a massive recruitment operation by Communist Party of the Philippines and New People's Army. But in fairness kay Franz Castro, maski ako magagalit ako pag ginawa yun. Pero alam ko na dismiss tong kasong to for lack of evidence. So, yun ang alam ko dito. I could be wrong. Alam ko na dismiss tong kaso. Sana may mag-remix nito, no? Para kapag nagre-reklamo si Franz Castro ng ganito, di siya, yun na lang ibabalik natin sa kanya. Alliance of Concerned Teachers. Proud na proud pa nga si Joma sa inyo, ano ba? Proud na proud pa nga si Joma sa inyo, tapos itatanggihan nyo siya. Ano ba namang, nakakahiya naman kayo? Itong problema kasi dito sa mga to, kesa tanggapin na lang nila, di ba? Tanggapin nyo na lang. Totoo naman Hindi naman talaga ni Joma Na kaya kayo binuo kasama ng CPP, NPA, NDF. Triangulo kayo. Holy Trinity. Ganun kayo. Proud na proud sa inyo yung founder nyo, tapos itatanggi nyo na miyembro kayo ng CPP, NPA, NDF. Ganun. Ganda ng ngiti ni Joma Pag sabing Alliance of Concerned Teachers. Ang ngiti proud. Pwede na kasi deny. Okay lang naman yun. Okay lang sa na sabihin nyo. Pero hindi ibig sabihin tatanggapin ng tao yan. Sorry pag ganon. Na-offend daw si Franz Castro. Pangalan niya, Yusek Revsi Ecobedo. Ikaw ba naman kasi, meeting ng lahat ng superintendent sa Quezon City. Meeting ng lahat ng DepEd superintendent sa Quezon City. Lahat, tapos i-expose ka doon. Fuck! Yung mukha ni Franz Castro naka-mugshot. Tapos sasabihin, ito yung mukha ni Franz Castro nung nahuli siya na may kinidnap na mga bata. Ay, nako. Pero in fairness in fairness kay Franz, nakakainis talaga. Diba? Nakakainis yun. Maski ako, maiinis ako dun. In fairness wala. Talo siya dun kasi nangyari Yun lang. Yun nga lang. Tsaka na-expose din sa lahat ng mga superintendent sa Quezon City. Quezon City pa lang yan. Tingin nyo ba hindi mag-iikot yan si DepEd Undersecretary Revsi Ecobedo para kumpletuhin lahat ng mga superintendent sa buong Pilipinas? Sino bang secretary natin ng education? Sino ulit yung yung secretary of education natin? Tama, si VP Sara, no? Sara Duterte. Sino ulit yung co-chair ngayon ng NTF-ELCAC? Di ba? Chairman si PBBM. Tapos may co-chair na rin siya ngayon. Di ba? Si VP Sara din. Good luck! Mukhang may nationwide tour to si DepEd Undersecretary Revsi Ecobedo. Magne-nationwide tour to lahat ng mga distrito. Alam nyo, pero ako happy ako. Happy ako na finally yung ating education sector is catching up, nakakahabol. Tsaka hindi takot kasi nung panahon ni Digong, the senior woman, Briones yata. Si Briones, naalala ko noon nung hiningi niya yung listahan ng mga members ng ACT teachers for accountability purpose, para malaman kung magkano yung kinakaltas ng ACT teachers sa mga sahod ng, tapos nagprotesta yung ACT teachers, pinoprofile yung tapos ang ginawa ni Secretary Briones, wala hindi na niya tinuloy, hindi na niya tinuloy yung plan. Recently tinuloy ni VP Sara na kunin yung listahan ng members na para sa para malaman kung magkano kinakaltas. Wala, kahit nagreklamo ang ACT teachers, wala, tuloy tour. Diba? So at least ngayon merong ngayon dumala. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.